Nag-aalala lang ako sa'yo kaya kita pinagbawalan na umalis na mag-isa. And yes, may tiwala ako sa'yo at suportado kita sa lahat. Pero sana naman isipin mo rin ang sarili mo. Huwag yung susugod ka na hindi mo lang nagpaplano muna bago umatake. I'm sorry. Naglalambing na wika ni Amor sa asawa. Tayong dalawa lang magkakampi kaya kung may binabalak ka, magsabi ka sa akin. Mm, pero hindi ako aalis sa trabahong to. Sana maintindihan mo rin ako. Fine, fine. Maraming salamat, Lucas. Hindi matiis ni Lucas ang asawa lalo na't naglalambing na ito sa kanya. Konting kabut lang, hindi niya balikan pa ang issue. Nagkaayos din kaagad ang dalawa. Ayaw din ni Lucas sa abutin pa ng kinabukasan ng issue kung pwede naman ayusin sa araw na yon. Kilala ni Lucas ang asawa, simulat sa pool. Kilala niya to kung paano magtampo. Mabubuhay siya ng walang kibuan at pansinan sa kahit gaano pa ito katagal. Kinabukasan nagulantang lahat nang mabalitaan sa balita na pumanaw na ang kliyente ni Amor na si Justado. Halos hindi rin makapaniwala si Lucas sa nangyari. Enero 30, nakapagdesisyon si Lucas na samahan ang asawang si Amor na dalawin ang nasasakdal bago sumalang sa huling paglilitis ito sa darating na Pebrero 2 ng nasabing taon. Bago pa nangyari ang pagpanaw ng kinasasakdal, umamin si Justado na pinagbantaan ng buhay nito kung di niya susundin ang mga utos sa kanya, ang ilagay sa kapahamakan ang buhay ni Amor. Kaswal na nagbalita ang isang warden kay Lucas nang imbestigahan niya ang dahilan ng pagkamatay ni Justado. Isang mataas na opisyal sa politika ang nagpautos na tapusin ang buhay ni Justado. Dahil doon, hinalungkat ni Lucas at Amor ang mga nakalipas na krimen na nagawa ni Justado ng araw na iyon. May past record pala itong si Justado, pagnanakaw sa isang bahay ng politiko. Mga kasamahan, ayon sa report, patay sa pamamaril ang tatlo sa loob ng pamamahay. At itong si Justado binigyan ng isang tsansang mabuhay basta sa isang kondisyon. Aakuin niya na siyang pumatay sa mga kasamahan nito, imbes na si Vice Mayor, dahil lang paraan upang malinis ang pangalan ng nasabing politiko. Subalit nakalaya din naman si Justado dahil din sa tulong kuno ni Vice Mayor at isarado ang naturang kaso. End of story. Pagbabasa ni Amor sa isang tabloid na nadiskubre nila taon 2017. This is the problem with politicians. Nakalimutan ata nila kung sinong naglagay sa kanila sa ganong posisyon. Yayabangan ka, pagbabantaan ng buhay mo, and then what? Ipapapatay ka nila? Napaka-shit nilang lahat. Angel ni Tyron. Sumali sa pagpupulong ng mag-asawa. 2025 na. Bakit ngayon lang ulit nahalungkat ang issue na to? Saan ni Amor? The election is near. They will silence the people they know will bring them down. Usal ni Lucas. Napabuga ng hangin sa kawalan si Amor nang patayin ni Tyron ang telebisyon. Sumandig ito sa uluhan ng sofa saka tumingala sa kisame. Kamusta kaya ang pamilya nito? Wala sa sarili na sabi ni Amor. Gusto mo bang puntahan natin? I am worried na baka pati tayo madadamay, sagot ni Lucas. So, wala tayong gagawin? Uupo lang tayo dito at tatahimik? Tama na kayo. Ang dami niyo ng pinagdaanan kaya kung maaari lang, wag na ninyong pakialaman ang problema nila. Tapos na ang obligasyon mo kay Justado. Patay na siya at hindi mo kasalanan ang nangyari sa kanya, Amor. Ang mabuti pang gagawin ninyo, asikasuhin ang mga papeles ninyo paalis sa bansang to at mumuhay ng payapa at tahimik sa Amerika. Mahabang salita ni Tyron sa dalawa. Nagkatinginan na mag-asawa. Minsan ka lang magsuhestyon, may punto pa. Maraming salamat, Tyron. Wika ni Lucas, sabay tapik sa balikat nito. Makakauwi ka na. Kunwaring sinisipa ni Lucas si Tyron sa binti. Hoy, useful din ako para malaman mo. Tila naging bata ulit ang dalawa sa mga oras na iyon. Napakunot na lang ng noo si Amor habang tinititigan ang dalawa na nag-aasaran. Maya-maya lumapit si Linda, karga-karga si Amber na kagigising lang. Hello, little pumpkin. Gising na ang bata? Nakapagpadede na ito, Ate Linda. Salita ni Amor. Kinuha si Amber kay Linda sa bayakap ng anak nito. Katatapos lang, Miss Amor, nakapag-birth na rin yan. Busog-lusog na si Ambi, ngiti ni Linda. Ate Linda, magpa-grab ka nga ng pizza at donut. Nandyan sa bagong wallet, ikaw nang bahala kung ilan. Bago sinunod ni Linda ang sinabi ni Amor, napatingin ng babae sa dalawang kapatid na nag-uusap.
Hindi mo talaga masabi na bilyonaryo ang magkapatid na yan. Sa physical ng dalawa, simpleng short and t-shirt, nakatsinelas at walang alahas sa katawan. Pero sa amoy alam mong hindi lang basta libo ang presyo ng perfume, milyon. Wala po bang balak o plano mag-asawa si Sir Tyron? Napangiti si Amor. Maya-maya nakibit ng balikat. Sa pangingilos niya, wala pa. Wala pa naman siyang may nababanggit na babae sa akin. Maliban na lamang doon sa isang babaeng nagre-renta sa penthouse niya. Ewan ko nga kung gaano katotoo yun. Mga tipo ni Sir Tyron, hindi rin basta-basta. Kumbaga, wild din yan. Diyos! Makaalis na nga. Pizza at donut po, Miss Amor, hindi ba? Natawa na lang si Amor nang umalis na si Linda matapos kumuha ng pera sa wallet ni Amor. Maya ay lumapit na ang dalawa. Kinarga ni Lucas ang anak. My little princess. Lumalaki na. Pwede ka nang sundan? Napangiwi naman si Amor. Papayag ako. Basta ikaw ang manganganak sa atin. Natawa si Tyron. Tumabi ito kay Amor. Ini-imagine ko na lamang kung si Luke ang mabubuntis. Wow! Ang pangit mo. You and your freaking imagination. Get lost, Tyron. Huwag kayong magsagutan sa harapan ng bata. Akin na si Amber. Doon kayo sa labas, mag-away na dalawa. Napatayo din si Tyron nang may naisip na naman na kalokohan. Right, tara, sparring tayo. Doon sa gym mo, Luke? Sure, anong punishment kapag natalo? Anong punishment? Kapag ako, natalo mo, 2,000,000 at kapag ikaw natalo, yung Ducati Big Bike mo isusuko mo sa akin. 5 taon na yun sa'yo, baka pwede mo nang isuko sa akin. Tumaas ang isang kilay ni Lucas. Hindi po pwede. 2,000,000 dan. Deal, ngayon na, tara. Napatanga na lang si Amor nang biglang magsipustahan na nga ang mga ito sa harapan niya. Kanina lamang ay pinag-uusapan ang tungkol sa isyu ng pagkamatay ni Diosdado. Ngayon, nagsilapagan na ang milyones na pera. Napabuga ng hangin sa kawalan si Amor nang kunin si Amber kay Lucas. Nagpataasan na ng ihi ang tatay at tito mo, anak. Buti na lang naging babae ka. Napangiti ang bata sa sinasabi ng nanay na animoy nauunawaan ang mga salita na lumalabas sa bibig ng ina. Napangiti din si Amor. Sa lugar ng Tondo, Maynila, kung saan nakaimlay ang namayapang katawan ni Diosdado, nagbigay ng pakikiramay sina Lucas at Amor sa pamilya. Tahimik na pumasok ang dalawa sa lugar na walang kaalam-alam, maliban kay Mario na nakamasid sa malayo, nagbabantay. Matapos magdasal ang dalawa, saka naman hinarap ni Lucas at Amor ang asawa at anak na 3. Nakikiramay po kami sa pagpanaw ng inyong asawa. Malamlam ang boses ng pagkakasabi ni Amor sa asawa ni Diosdado na humihikbi pa rin. Maraming salamat po sa inyong pagpunta. May kaunting tulong po kami. Sana po makatulong sa pang-araw-araw ninyo. Hindi makapaniwala ang asawa ni Diosdado na biglang nagsedatingan ng mga goods na donasyon galing sa pamilya Montenegro. Maliban doon, sekretong nagabot ng pera si Amor. Nakiusap si Amor na kung po pwede, wag na lang ipaalam sa kahit na kanino ang tulong na galing sa kanila. Sumang-ayon naman ang babae, labis-labis ang pasasalamat sa mag-asawang Lucas at Amor. Di maiwasan ni Amor ang magtanong, di kasi siya mapakali at ayaw niyang umalis sa lugar na yon na di nakukuha ng kumpirmadong impormasyon tungkol doon sa politikong nagpapatay kay Diosdado. Sa huli, walang may nakuhang impormasyon si Amor sa asawang Diosdado. Imbes, pasikreto siyang inabutan ng papel. Di naman nagpahalata si Amor. Pasimple niya rin ibinulsa yon sa kaniyakap ang babae. Tawagan mo ako kapag handa ka na at buo na ang desisyon mong magsalita. Sa ngayon, abalahin mo munang burol ang asawa mo. Maraming salamat, ma'am. Tahimik lang si Lucas. Nakikinig, ngunit ang mga matay umiikot sa paligid, nagmamasid. Wife, let's go. Pabalong na saan ni Lucas kay Amor. Tumango si Amor, nagpatianod sa pagila sa kanya ni Lucas palabas ng eskinita. Pansin mo ba yon, Lucas? Pangunang salita ni Amor nang makalabas sila sa makipot na eskinitang yon. Just walk straight. Too tired of facing fake people? Pagkalabas ng dalawa sa makipot na eskinita, saka naman sila sinilubong ni Mario. Tumingin si Lucas at inalalayan si Amor na makapasok sa loob ng kotse.
Paparating ang sasakyan ni Vice. Aalis na tayo bago niya pa malaman na nandito ka. Maraming salamat, Mario. Mag-iingat ka. Maraming salamat. Kayo din, Sir Lucas. Kalmadong pumasok si Lucas sa loob ng sasakyan nang masigurado na nakaalis na si Mario. Napabuntong hininga si Lucas nang tuluyan na silang makalabas ng tondo. Alam kong kilala mo si Vice. Pwede ka bang magkwento sa akin tungkol sa kanya? I mean, yes, kilala siya bilang Vice Mayor. Mabait, matulungin, may malasakit sa kapwa at magandang imahe sa publiko. Pero yung totoong siya, kilala mo ba? Well, not me, but Ninong Amir and Dad Alfredo knows him better. Sa pagkakaalam ko lang kasi noong mga kapanahunan pa lang ni Dad, abogado pa lamang siya, may mga issue niyan si Vice. Nakulong ng 6 na buwan, nakalabas din na magbayad ng malaking halaga kaso rape and sexual assault. Pinaglaban ni na Dad at Ninong ang biktima, ngunit sadyang bulag ang batas sa mga taong may pera. The rest of the story are history. Napatanga si Amor, di makapaniwala sa mga narinig. Anong ginawa ni Dad? Hindi sila nanalo sa kaso. Anong nangyari pagkatapos? Ako ang tatapos. Hindi naman sa nangako ko kay Dad pero tumatak sa isipan ko na dapat pagbayaran nila ang mga naging kasalanan nila sa tao. Ang dami ng inosenteng mga kababaihan na nabiktima dahil lamang sa nababayaran ng perang lahat. Sa isip ko, paulit-ulit ko na lang silang pinapatay. Alam ng Diyos kung gaano ko sila kinasusuklaman. Nang marinig ni Amor ang saloobin ni Lucas, doon niya lang din naintindihan ang lahat. Kung bakit siya nito tinulungan nung araw na iyon. Na may ugaling arogante si Lucas ngunit mas nangingibabaw ang kabutihan ng puso. Hindi may tatanggi ni Amor iyon. Dumaan ang dalawa sa isang coffee shop. Doon muna nagpalipas ng oras ang mga ito habang nagkukentuhan. Dumalaw si Vice doon. Ano kaya ang mangyayari? Saad ni Amor. As usual, tahimik na lamang ang mga ito habang nagmamasid sa paligid. Wala din naman na silang magagawa dahil mataas na opisyal naman na bumabangga sa kanila. Pero hindi natin alam. Ano ang ibig mong sabihin, Lucas? Nothing, wife. Are you done? Hindi ka po pwedeng hamugin ang mga binti mo. Hindi po pwedeng malamigan yan. Napangiti si Amor sabay hilot ng mga binti niya. Ayos lang, may gamot naman akong iniinom pero kailangan na rin natin umuwi. Let's go. Pagkaalis ng coffee shop ni Lucas at Amor, biglang may nagpapatok ng baril sa hindi kalayuan na ikinataas ng kanyang mga kilay. Kinatatayuan ni Lucas at Amor. Gulat at mabilis na niyakap ni Lucas si Amor. Dali-dali nang umalis sa lugar na iyon. Sunod-sunod ang mga barilan, takbo rito, takbo roon. Ang mga tao nagsisigawan, hindi alam kung ano nga ba ang gagawin. Lucas, ano yun? I have no idea. Amor, get in the car. Nang makapasok si Amor ay dali-dali rin na lumihis sa kabilang pinto si Lucas. Nang makapasok, hindi pa ito umalis sa parking lot na ito dahil naalam muna nila saan ang barilan. Lucas, tara na. Baka madami pa tayo dito. Shit, Amor. Yuko! Kagad prinotektahan ni Lucas ang asawa nang makayuko na ang mga ito. 3, 4, 5, hanggang 7 putok ng barel ang pinakawalang bala sa kanilang sasakyan. Nanginginig sa takot si Amor na mga sandaling iyon dahil sa barilan. Don't move! Bulalas ni Lucas. Nakayuko rin ang mga ito. Lucas? Nang akmang sisilipin ni Lucas ang pintuan, isang putok ulit ng barel ang pinakawalan ng nakamotor ng mga kalalakihan sa kanila. Kaagad ding napayuko ulit si Lucas at ilang minuto lamang umangat din siya ulit. Sinilip ang labas. Wala na ang mga ito. Nakasinghap ng hangin si Lucas nang matapos ang barilan. Maingat niyang inangat ang asawa at sinipat niya ito. Are you okay? Kalmado pa rin salita ni Lucas kay Amor. Sinong mga yon? Bakit pati tayo pinauulanan ng bala? Nanginginig sa takot na wika ni Amor. Kaagad din niyakap ni Lucas ang asawa at hinaplos ang likuran. Pinapakalma niya ito. I don't know, I have no idea. Tsaka kinuha ni Lucas ang telepono sa bulsa at tinawagan si Mario. Sir Lucas, tatawagan sana kita. Mario, bakit? May mga armadong nagpaulan ng bala sa kotse ko.
Shit, are you okay? Are you hurt? Same here. Akala namin aksidente lang, pero nang kami na ang punteriya, hindi na kami nakaalis kaagad. By the way, umalis muna kayo ng pamilya mo sa inyo ngayon din. Dumiretso kayo ng mansyon. Uuwi muna kami para sunduin ng tatlo sa bahay. Sir, may ideya ka ba kung sino? Let's talk about that later. Mag-iingat ka. Kayo. Yes, Sir Lucas. Kayo rin po. Dali-dali nang pinutol ni Lucas ang linya ng telepono. Nagpaandar ng makina ng sasakyan. Pinaharurot ang kotse na umalis sa lugar na yon at walang preno na nagmaneho. Iniisip ang kaligtasan na naiwan sa kanilang bahay, lalo na ang anak nilang si Amber. Kumaripas ng takbo sina Amor at Lucas papasok sa kanilang bahay, kalagitnaan ng gabi. Dumiretso ang dalawa sa kwarto ng anak nila na si Amber. Linda, pabulong na tawag ni Amor. Maya-maya ay bumangon si Leia na nagkukusot pa ng mata nito. Bakit, Miss Amor? Aalis tayo ng bahay ngayon. Pupunta tayo ng mansyon. Ngayon na. Huwag na kayong magdala ng kahit na ano. Bakit, Miss Amor? Diretso na kayo sa kotse ni Linda? Opo, Linda. Linda, gising. Hindi pa naman nahimasmasan mula sa kanyang pagkakagising ay kumaripas na ng bangon si Linda tsaka inabutan ng kumot si Linda. At Amber, na magkita si Amor at Lucas sa lobby, sinigurado ni Lucas na maayos ang lahat. Let's go, wika ni Lucas, saka kalmadong lumabas ng bahay. Hala, ano nangyari? Bakit ganito? Bulalas ni Leia na makitang itsura ng kotse ni Lucas. Sa kabilang banda, Leia, Linda, wika ni Lucas gamit ang bulletproof na sasakyan. Panatag si Lucas na bumiyahe patungong mansyon. Kagad niya ring tinawagan ng ama na salubungin sila ng mga gwardiya sa labas ng mansyon. What happened? Bulalas ng amang si Alfredo kay Lucas sa kabilang linya. I will explain everything when we arrive there. For now, I need protection. Okay, hihintayin namin kayo sa labas ng mansyon. Mag-iingat kayo. Saka naman pinutol ni Lucas ang linya ng tawag at maingat na nagmaneho patungo ng mansyon. Naging maayos ang biyahe hanggang sa makarating si Lucas sa mansyon. Nasa bungad ng main gate ang mga gwardiya at ang ama na si Alfredo. Dali-daling pumasok ng sasakyan at mabilis na isinara ang main gate ng mansyon. Pagdating sa loob, kalmado pa rin si Lucas. Linda, Leia, doon muna kayo sa guest room. Kayo na munang bahala kay Amber. Magpahinga na kayo. Sige po, Sir Lucas. Miss Amor? Takang salita ni Leia. Lucas, natawagan mo na ba si Mario? Nasa na raw siya? Nasa panganib na ang buhay noon. Please call him, saad ni Amor. He's on his way to his family. Don't worry, wife. They are safe and sound. Kalahating oras dumating si Mario at ang pamilya niya. Kumalma muna ang lahat matapos ihatid ni Mario ang pamilya sa isang guest room ng mansyon. Nagkumpulan ng lahat. Maya-maya dumating si Tyron. What happened? Are you guys okay? We're fine. Actually, hindi na talaga namin alam kung okay ba kami o hindi dahil sa biglaang pang-ambush. Ang bilis ng pangyayari. Ang daming nadamay na sibilyan doon sa lugar na pinagkapehan namin ni Amor. How about you, Mario? Anong nangyari? Napasinghap ng hangin sa kawalan si Mario tsaka nagkwento sa nangyari. Pauwi na ako nang biglang may dalawang motorsiklo na nakipagkarirahan sa akin. Hindi ko alam na yun na pala ay yung pinaulanan nila ako ng bala habang bumibiyahe ako pa uwi, pero bumiglang lumiko ako para di nila matunto ng pamilya. Mabuti na lang bulletproof ang kotse na binigay sa akin ni Sir Lucas. Nagpapasalamat ako na buhay pa rin ako ngayon at ang pamilya ko. Who did this? Usal ng ama na si Alfredo. Kung hindi ako magkakamali, si Vice. Galing kami ng lamay sa Tondo sa pamilya ni Justado. Di naman tumagal sina Sir Lucas at Miss Amor doon dahil napitikan kong papunta ang grupo ni Vice sa lugar na iyon. Kaya dali-dali kaming umalis. Wala naman kaming ibang maisip na gagawa ng ganon kundi siya lang. Paliwanag pa ni Mario. Vice? Who's Vice? Wika ni Alfredo. Vice Mayor. Di natuloy ang sasabihin ni Lucas nang magsalita ulit si Alfredo. Vice Mayor Milan? That shameless man. Ngayon nagpaparamdam na naman siya dahil eleksyon na. Hindi ba siya nahiya sa ginawa nito noon? Sana tumahimik na lang yan at di na ulit nagparamdam. Ano na naman ang drama niya sa buhay nito at nagawa na namang pumatay ng mga sibilyan na tao? I will never let him win this time.
This time, I'll bury him alive. Nanggagalaite sa galit ang amang si Alfredo nang marinig ang pangalan ng taong kinasusuklaman nito simula pa nung una. Gago pala yun eh. Wala siyang karapatan na mabuhay sa mundo. How's the victims? Napanood nyo na ba sa telebisyon? Naibalita na ba? Wika ni Tyron. We don't know. Let's see the news. Salita ni Lucas. Maya ay binalingan ni Lucas si Amor na hindi nagawang magsalita. Wife, magpahinga ka na muna. I asked mom na ipagtimpla ka ng tsaa para makapag-relax ka. Hinaplos ni Lucas ang likod ng asawa. Napabuntong hininga naman si Amor at sunod-sunod na tumango. Pagkababa ng inang si Celeste, kaagad giniya ng ina si Amor sa kusina. Doon na malagi ang mga biyanan at nagtimpla ng tsaa. Baka sa mukha ni Celeste ang labis-labis na pag-aalala sa kanyang mga anak at apo. Panay haplos ni Celeste sa braso ni Amor nang sa gayon mahimasmasa ng babae. Relax and calm down, okay? Dumito muna kayo habang mainit-init pa ang nangyaring trahedya. Gagawa ng paraan si Lucas at Alfredo ang nangyaring pamamaril sa inyo at kay Mario. Ma, natatakot na ako. Natatakot ako na baka si Lucas ang punteriya ng mga ito. Hindi ko kakayanin. Shh! Don't say that. Everything's gonna be okay. Magtiwala tayo sa kanila. Sa ngayon, kailangan mo munang magpahinga. Maraming salamat, Ma, dahil nandyan kayo para umakibat sa amin ni Lucas. Obligasyon namin ng mga magulang na protektahan din kayo. Hindi rin kami papayag na may mangyaring masama sa inyo. At sa apo ko, lahat ng koneksyon namin gagamitin namin. Masiguro lang ang seguridad ninyo. Napayakap si Amor. Di rin napigilang mapaluha dahil sa kaba at takot na nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Kinabukasan, maagang nagkaroon ng pagpupulong sina Lucas at Alfredo. Halos di na nakatulog ang mga ito dahil sa trahedya. Bandang alas 7 ng umaga, dumating ang ninong ni Lucas na si Senior Attorney Amir Tanaka at ang kaibigan na si Prosecutor Rex Cheng. Di rin nagpaiwan sa ere at sumuporta din ang dating partner ni Lucas na si Aliyah Vergara na alam din ni Lucas ang totoong pagkatao ng abogadang yon. This is our plan. Panimula ni Ninong Amir Tanaka na makapwesto ang lahat sa annex building kung saan sila lang makakaalam ng bawat plano laban kay Vice Mayor Milan.